Lumakad ang lalaki sa isang guho dahil sa curiosity. Sa mga bulaklak natagpuan niya ang isang natutulog kaakit-akit na batang babae. Agad siyang nabihag nagpasya siyang iuwi siya. Gayunpaman ang kanilang destinasyon ay hindi isang ordinaryong lungsod. Isang kalamidad na tinatawag na Tears of the New Moon ang nagpilit sa sangkatauhan na tumakas sa ilalim ng lupa kung saan nagtayo sila ng isang high-tech futuristic na lungsod. Habang ipinagdiwang ng lahat ang mga gantimpala ng pakikipagsapalaran tahimik na iniuwi ni Kenata ang batang babae. Kakaiba kahit anong tawag nito sa kanya hindi ito sumasagot tila nasa malalim na pagkakoma. Kaya nagpa siya si Kenata na suriin muna ang kanyang katawan. Nang mga sandaling iyon biglang may boses ng babae mula sa labas. Kaibigan niya iyon na si Ellie kasama ang magus niyang si Ange. Hindi inaprubahan ni Ellie ang pagkahumaling ni Kenata sa junk kaya gusto niyang makakuha siya ng synthetic magus. Sa ganitong paraan maaari siyang sumali sa Adventure Alliance na tulad nila at piloto ang pinakabagong mecha. Gayunpaman tumanggi si Kenata na naniniwalang siya ang pinakamahina. Paulit-ulit siyang inimbitahan ni Ellie dahil gusto niya ito. Biglang binuksan ni Ange ang kwarto ni Kenata at tumili. Nang makita ito mabilis na ipinaliwanag ni Kenata na ang batang babae ang natagpuan niya sa mga guho. Ibinalik niya ito dahil hindi pa niya nakita ang modelong iyon at wala siyang ginawang hindi nararapat sa kanya. Ang galit na si Ellie ay tumalikod at umalis kahit na siya ay talagang nasaktan. Pagkatapos ay hiniling ni Kenata na maligo muna ang dalaga. Ang babae ay talagang isang AI android magus nagtataglay ng independenteng kakayahan sa pag-iisip at isang hitsura ng tao. Gayunpaman ang babaeng nauna sa kanila ay nawala ang kanyang mga nakaraang alaala. Kaya't dinala siya ni Kenata upang makilala si Maria ang kapatid ni Ellie. Bagamat si Maria ang pinakasikat na repair technician dito hindi pa niya nakita ang lumang modelong ito. Sinabi ni Kenata kay Maria na hindi lamang nawala ng alaala ang batang babae ngunit hindi rin siya nakapagbihis. Bukod dito ang kanyang katawan ay hindi kasing lakas ng ibang mga android at siya ay madadapa kahit na nagbubuhat ng bahagyang mabibigat na bagay. Matapos maunawaan ang sitwasyon hiniling ni Maria sa magus sa kanyang likuran na magsagawa ng isang detalyadong pagsusuri sa batang babae. Gayunpaman ipinakita ng system scan na normal ang lahat. Sa sandaling ito tinanong ng batang babae kung ano ang isang magus. Kaya matiigang ipinaliwanag sa kanya ni Maria na sa mundong ito upang mag-pilot ng isang mech ang isang tao ay dapat magkaroon ng kanilang sariling magus at ang mga mech pilot na nakikipagtulungan sa magus ay tinatawag na drifter. Pagkatapos ay inisip ni Maria na hindi maganda ang damit ng dalaga at binigyan siya ng isang set ng kaparehong damit ng kanyang katulong. Gayunpaman binawi ng batang babae ang coat na ibinigay sa kanya ni Kenata at isinuot ito muli. Ngunit sa sandaling iyon nakatanggap si Kenata ng alerto sa seguridad. Ang lungsod ay sinasalakay ng mga halimaw na tinatawag na Enders. Masyadong malaki ang bilang ng mga kalaban kaya hindi makalaban ang ordinaryong firepower. Nang marinig ito agad na sumugod si Kenata para alalayan at sinundan siya ng dalaga. Samantala ang mga Enders ay nakapasok na sa base. Upang pigilan silang makapasok sa residential area pinangunahan ng pinuno ng lungsod si Ma'am ang kanyang pangkat sa desperadong pagtutol. Gayunpaman ang mga Enders ay patuloy na bumubuhos sa base. Nang makitang lumalala ang sitwasyon agad na dumating ang Adventure Alliance para sumuporta. Iba talaga ang pinakabagong mecha. Nagtataka si Michael kung bakit nabigo ang Meteorological Bureau na mahulaan ang ganoong kalakas na bagyo. Sinabi sa kanya ng kanyang magus na may umaakit sa mga Enders mula sa malayo. Sa sandaling iyon nakita ni Michael ang mga kagamitan sa Tokyo na naka-embed sa Enders. Ngunit sa lalong madaling panahon na siya ay nagsalita ang Tokyo ay sumugod sa larangan ng digmaan sinisira ang mga ebidensya at nagkukunwaring walang alam. Habang nagtatalo ang dalawa nagpadala si Ellie ng distress call ngunit bago pa siya makatapos ay inatake siya. Sa kritikal na sandali isang armored vehicle ang nagligtas sa kanya. Nang malaman niyang si Kenata ang nagligtas sa kanya tuwang-tuwa si Ellie. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na si Kenata ay hindi isang drifter at hinimok siya na tumakas dahil siya ay makakasagabal lamang. Gayunpaman hindi nakayanan ni Kenata. Nagpasya siyang i-pilot ang mecha para tumulong ngunit nang makarating siya sa mecha nag-alinlangan siya. Lumabas na si Kenata ay kumuha ng aptitude test ng Adventure Alliance 3 taon na ang nakakaraan at sinabing wala siyang talento. Ngunit sa mga mababang araw na iyon palaging nasa tabi niya ang Tokyo na patuloy na naghihikayat sa kanya. Sa pag-iisip nito hindi na nagdalawang isip si Kenata. Kahit na hindi siya drifter sasali siya sa labanan. Samantala ang pinuno ng halimaw ay nakalusot sa inner perimeter. Ang lakas lang ni Ellie ay walang katumbas dito. Mabilis siyang na-overwhelm ng Big Enders. Habang naghahanda ang Big Enders na ihatid ang huling suntok dumating si Kenata sa larangan ng digmaan gamit ang kanyang mech.
Gayunpaman nang walang kasosyong Magus hindi niya ganap na makontrol ang mech at hindi nagtagal ay pinalipad siya ng halimaw. Nang maisip ni Kinote na tapos na siya may lumabas na babae sa screen. Inutusan niya si Kinote na buksan ang mech at payagan siyang pumasok. Sa sumunod na segundo automatikong bumukas ang likod ng mech at agad na pumasok ang babae. Samantala sinugod ng Big Ender si Kinote ngunit mabilis siyang umiwas. Ang mech ngayon ay isang mundo bukod sa dati. Pagkatapos ay inilipat ng batang babae ang mode ng mech at sa isang iglap nag-transform ang sabungan. Pumunta siya sa gilid ni Kinote at sa sandaling ito napagtanto ni Kinote na ito ang uri ng imahe na nakikita ng drifter sa loob ng mech. Matapos matagumpay na talunin ang Big Ender sa wakas ay naging kwalipikado si Kinote na maging drifter. Sa pagkatalo ng Big Enders ang natitirang mga Enders ay tumakas sa gulat ngunit hindi sila pinabayaan ni Michael na makatakas na nilipol silang lahat sa isang welga. Sa sandaling iyon nalaman ni Kinote mula sa panel ng mech na ang pangalan ng batang babae ay Noir. Ang tatlong babaeng pumapalakpak ay hindi triplets ngunit Magus humanoid robot na ginawa sa hinaharap na mundo. Mukha silang magkapareho sa mga tao at nagtataglay ng mga independenteng kakayahan sa pag-iisip. Ang pagkakaiba lamang ay isang triangular na mekanismo sa kanilang mga leeg. Sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng fingerprint doon makikilala ng isang Magus ang tao bilang Panginoon nito at matapat na susundin sila. Napakalakas ng Magus may kakayahang pamahalaan ang mga pang-araw-araw na gawain nag-aalok ng payo at maging isang wireless charger. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang makipagtulungan sa kanilang mga master sa pagpilot sa mabigat na Raddles mechs na ang mga operator ay tinatawag na drifters. Si Kinote na palaging naghahangad na maging drifter ay hindi sinasadyang nakatagpo ng isang napaka-espesyal na Magus. Bagamat buo si Noir hindi maipaliwanag na nawalan siya ng memorya at nakipagpunyagi sa lahat maliban sa pakikipaglaban kung saan siya ay napakahusay. Pinaghihinalaan ng Tokyo na maaaring siya ang maalamat na Amasiya Magus. Upang mapatunayan ito bumalik ang grupo sa mga guho kung saan natuklasan ang Noir. Doon natagpuan nila ang Noir's Raddles mech at nakumpirma na ito ay isang modelo ng Amasiya. Gayunpaman ang mech ay lubhang nasira at walang nakitang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang screen ay nagpakita lamang ng salitang Pascal na hindi naaalala ni Noir. Natagpuan ni Maria ang isang lumang kamera ng sibilisasyon sa ilalim ng upuan at inaasahan ng lahat na maaari itong magbigay ng ilang mga pahiwatig. Sa kabilang panig ng blockade isang armored car ang nagparada sa mga lansangan. Nakilala ni Ellie ang sagisag ng pamilya Nebbiolo. Masyadong pamilyar ang taong lumabas ng sasakyan. Range ang dating pangalawang commander ng Adventure League na pinatalsik 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng 2 taon ng mahigpit na pagsasanay ang tanging layunin ni Range dito ay magpakitang gilas. Ngayon ay may hawak na mataas na posisyon sa pamilya Nebbiolo hindi lamang siya namumuno sa mga tropang drifter kundi nakaipon din ng kayamanan. Pinayagan pa niya ang kanyang Magus na magpakasawa sa sariwang gulay na mas mahalaga kaysa sa ginto. Binago niya ang kanyang dating simpleng Magus sa isang bituin na naglalabas ng hangin ng isang bagong yaman ngunit hindi binibili ng Tokyo ang alinman dito. Inilantad niya ang mga nakaraang kahihiyan ni Range. Dahil sa kahihiyan ibinaling ni Range ang kanyang galit kay Ellie. Agad na humakbang si Kinote sa harapan ni Ellie. Kinilala ni Range si Kinote bilang ang natalo na inalis niya 3 taon na ang nakararaan sa panahon ng pagsusulit sa kakayahan ng Adventurer League. Kinukutya pa niya si Kinote na sinasabing hindi siya karapat-dapat magkaroon ng Magus. Tahimik na umalis si Kinote na nahihiya. Bumalik sa base abala siya sa kanyang sarili sa pag-aayos ng nasira na mech ni Raddle mula sa nakaraang labanan. Dahil sa hindi niya magawang tulong nakatingin lang si Noir sa gilid bago tuluyang nakatulog. Natagpuan ni Kinote at Muta na kakaiba ito dahil hindi dapat matulog si Magus. Kinaumagahan ng magising si Kinote wala na si Noir. Kasama niya nawala ang lumang kamera. Ipinapalagay ni Kinote na sinusubukan niyang ibalik ang mga alaala ng kanyang dating may-ari ngunit sa totoo lang gusto lang ni Noir na tulungan si Kinote na ayusin ang kamera. Sa kasamaang palad nakatagpo si Noir ng Range sa palengke. Si Range bigo sa kanyang nabigong misyon ay nalaman na si Noir ang Magus ni Kinote at naging sakam. Sa oras na napagtanto ni Kinote si Noir ay nasa armored vehicle na ni Range. Kinulong ni Range si Noir kasama ang 4 pang Magus at isang kumakantang Magus na nagngangalang Sil na nakipag-usap kay Noir. Tinuruan pa ni Sil si Noir kung paano i-charge ang camera gamit ang kanyang mga kamay. Samantala hinimok ni Ellie si Kinote na iligtas kaagad si Noir ngunit nalungkot si Kinote na sinabi ni Noir na karapat-dapat si Noir sa isang mas mahusay na may-ari kaysa sa kanya isang tulad niya. Ang isang kabiguan ay hindi karapat-dapat sa isang Magus. Sa kritikal na sandali dumating ang Tokyo at nakumbinsi si Kinote na iligtas muna si Noir.
Pagkatapos ay ginamit nila ang rocket booster na ginawa ni Maria para makahabol sa armored vehicle ni Range. Si Range na nag-iingat sa Tokyo ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na magpaputok at nagpadala ng isang drifter upang hamarang. Sinenyasan ng Tokyo si Kenote na maghiwalay at nakipag-away siya sa drifter ni Range. Sinira ng Range ang rocket booster ni Kenote ngunit nagawa pa rin ni Kenote na maabot ang armored vehicle ni Range gamit ang kanyang Rad-Al's mech. Galit naglunsad si Range ng galit na pag-atake kay Kenote na patuloy na pinapahiya siya na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na maging drifter. Nagalok siya na iligtas ang buhay ni Kenote kung ibibigay niya ang kanyang Magus at mech ni Radl ngunit tumanggi si Kenote. Nang marinig ang mga salita ni Kenote tila ginaisang ni Noir ang kanyang kapangyarihan. Nakalaya siya mula sa holding cell at nagmamadaling lumaban sa tabi ni Kenote. Siya ay tumalon mula sa tuktok ng sasakyan patungo sa Kenote at matagumpay na nakadaong kasama ang Rad-Al's mech sa kalagitnaan ng hangin. Bago makahinga si Kenote naglunsad si Range ng isa pang matinding pag-atake. Inutusan ni Kenote si Noir na tulungan siyang talunin ang kaaway ngunit sa pagkakataong ito ay nag-alinlangan si Noir sa takot na baka mapinsala niya muli ang mech. Gayunpaman ibinasura ni Kenote ang kanyang mga alalahanin. Walang pag-aalinlangan mabilis na hindi pinaganya ni Noir ang mech ni Range. Umaasa pa rin si Range na tutulong sa kanya ang kanyang mga nasasakupan ngunit nabura na sila ng Tokyo. Sa sandaling iyon dumating si Michael sa eksena pinilit si Range na umatras sa kahihiyan kasama ang kanyang Magus. Ibinigay ni Noir ang inayos na kamera kay Kenote ngunit ito ay walang laman. Nangako si Kenote na tutulungan niya si Noir na mabawi ang kanyang mga alaala para makabalik siya sa kanyang orihinal na may-ari. Ngunit sinabi ni Noir na gusto niyang bumalik ang kanyang mga alaala para lamang matulungan si Kenote sa mga gawaing bahay. Ang gusto lang niya ay manatili sa tabi ni Kenote. Pagkatapos ay ikiling ni Noir ang kanyang leeg at naitala ni Kenote ang kanyang fingerprint dito. Ipinagdiwang ng Tokyo si Kenote na opisyal na naging drifter sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa Den of the Seer para hayaan siyang maranasan ang kagalakan ng pagiging adulto. Sa susunod na sandali si Kenote ay kinuha ng dalawang kapatid na babae. Sa pag-aalala na baka hindi mahanap ni Noir si Kenote kapag nagising siya nag-iwan ng mensahe ang Tokyo sa mech na malinaw na nagsasabi na pumunta sila sa Den of the Seer. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nasaksihan ng kababata ni Kenote na si Ellie na parehong galit at walang magawa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip nagpasya siyang hanapin si Kenote para makumplito nila ang kanilang trabaho ng magkasama para sa araw na iyon. Habang papunta sila sa Den of the Seer may nakasalubong silang babaeng naglalakad mag-isa. Dinala siya ng mabait na grupo sa kotse at napagtanto ni Ellie na siya ay isang Magus na nagbabala sa kanya na ang paggala mag-isa ay mapanganib. Pagkatapos ng ilang pag-uusap nalaman nilang ang babae ay pinangalan ng Shani na papunta rin sa Den of the Seer upang hanapin ang kanyang amo. Samantala hindi agad natanggap ni Kenote ang gusto niyang gantimpala dahil sa mataas na bilang ng mga bisita sa service club na nagdulot ng kakulangan sa mga serbisyo. Habang naghihintay nakaramdam ng kaba at pagkasabik si Kenote. Sa pagtingin sa iba pang mga bisita sila ay mukhang kalmado at may karanasan ngunit ito pala ay mga first-timer din. Samantala dumating si Ellie at ang iba pa malapit sa Den of the Seer at nakita nila ang mga kayaig ng mga Enders na nagmamadali papunta dito. Agad na nagpasya si Ellie na manatili at tulungan ang mga gwardya sa pagtatanggol ipinadala sina Noir at Shani upang hanapin ang kanilang mga amo. Sa sandaling iyon sa wakas ay si Kenote na. Papasok pa lang siya sa kwarto ay bumungad sa kanya ang alarm mula sa labas. Labis na nadismaya si Kenote. Biglang bumukas ang pinto at sunod-sunod na pumasok sina Shani at Noir ipinaalam sa kanila ang pagsalakay ng mga Enders. Walang pag-aalinlangan sumali si Kenote sa laban. Noong nasa panganib si Ellie nagpakita siya sa oras upang iligtas siya. Gayunpaman sa kawalan ng karanasan sa pakikipaglaban maaari lamang niyang bitag ang kalaban nang hindi alam kung paano mabisang haharapin ang mga ito. Buti na lang at pumasok si Ellie para tapusin ang kalaban. Sinabi ni Ellie kay Kenote na hindi siya lumalaban ng mag-isa kaya hindi na kailangang magmadali kapag nahuhuli ang mga kaaway. Pagkatapos ay hiniling ni Ellie kay Kenote na takpan siya habang naghahanda siyang kunin ang mga mid-level na Enders. Kahit na sa tulong ni Noir nararamdaman pa rin ni Kenote ang kanyang sariling kahinaan. Napagtanto niya na kung gusto niyang lumaban sa frontlines kailangan niyang maging mas malakas para maging angkop na drifter para kay Noir. Tumugon si Noir sa determinasyon ni Kenote at sa isang iglap nakipaglaban sila sa tabi ng mga Enders. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang binago ng Watcher Ellie ang target nito at inatake si Kenote. Nang maisip ni Kenote na hindi na siya makakapidyo isang puting mech ang lumitaw sa kanyang paningin na hiniwa ang Watcher sa kalahati gamit ang isang strike. Si Shani yun at ang kanyang amo.
Sa pagharap sa mga sangkawin ng Enders, nais ni Kenote na takpan sila, ngunit sinabi sa kanya ni Noir na hindi ito kinakailangan. Gaya ng inaasahan ng mga Enders ay hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam sa kanilang harapan sa kanilang napakatinding lakas na nag-iiwan sa mga Enders na walang pagkakataon na lumaban. Inatake lamang ng lalaki ang mga kaaway sa harap habang ang mga nasa likod ay naiwan kay Shani. Ang ibang-iba na estilo ng pakikipaglaban ay nagpasindak kay Kenote at sa iba pa. Sa wakas, sa kooperasyon ni Shani, ang tao ay nagpilot sa mech na pumailang lang sa langit, pinatay ang lahat ng tumatakas na mga kaaway. Bagamat naging drifter si Kenote, ganap pa rin siyang baguhan. Upang lumakas, hiniling ni Kenote sa Tokyo na kunin siya para sa pagsasanay sa larangan. Dumating sila sa isang canyon kung saan dumaraan paminsan-minsan ang mababang antas ng Enders. Sinabi ni Kenote kay Noir na huwag kontrolin ang mech, iginiit na siya ang Mangenguna upang talunin ang mga kaaway. Gayunpaman, ayon sa kanyang reputasyon bilang isang baguhan na bigo siyang maabot ang isang target sa kabila ng maraming putok ng baril. Sa halip, nahati ang mga Enders sa dalawang grupo para palibutan siya. Sa sandaling iyon, natarante si Kenote at itinulak sa lupa ng isa sa mga Enders. Dahil sa ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo, bumangon siya at muling umatake, ngunit kahit na nagkaroon ng matinding pinsala ang kanyang mech, wala pa rin siyang natalo kahit isa. Nang malapit ng mamagitan ang Tokyo, isang itim na mech ang lumitaw sa kalangitan ng wala saan. Nakilala ni Kenote ang parehong estilo ng pag-atake gaya ng kay Shani. Ang itim na mech ay tumalon pababa mula sa bangin at lumapag sa harap ng Kenote. Pagkatapos ng insidente, lumapit si Kenote upang pasalamatan sila at bumukas ang hatch ng mech na inihayag ang isang mahusay na babae. Kaagad niyang binigyan si Kenote ng isang maliit na aral, pinagalitan siya sa pagiging masyadong pabaya bilang drifter habang idinidiin ang kanyang sapat na figure laban sa kanya. Hindi lang iyon, sinabunutan din ni Hermages si Kenote na kumikilos ng matino. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Claudia at si Hermages ay pinangalanang Flam. Siya ay may kahilingan para kay Kenote ang baguhan na tumulong, ngunit ito ay malinaw na isang malisyosong alok. Gayunpaman, nahulog pa rin si Kenote dito. Pinangunahan ni Claudia ang grupo sa isang chrysanthemum field. Habang hinahangaan ng lahat ang mga bulaklak, ang Tokyo ay nakatutok na sa napakalaking kristal sa malapit. Ito ay malinaw na Claudia ay hindi maaaring minahan ito mag-isa at kailangan ng isang tao upang palayasin ang mga Enders na maaaring lumitaw sa anumang oras. Kaya naman kinuha niya si Kenote, isang baguhan na madaling manlinlang. Pansamantalang sumang-ayon ang grupo na makipagtulungan. Sa kanilang downtime, tumulong si Kenote sa pag-aayos ng mech na nakakuha ng pasasalamat ni Claudia. Siya ay nagbibigay ng mga pabor o sa kanyang paraan upang gawin ito na ginagawang lubos na nagtiwala sa kanya ang walang muwang na Kenote. Sa kalaunan, si Kenote na sabik na maasa ang kanyang mga kasanayan ay nagboluntaryong pangasiwaan ang pangunahing depensa habang si Claudia ay mina ang kristal sa ilalim ng kanilang proteksyon. Sa gabi, nakita ni Kenote ang isang mid-level na Enders na papalapit, ngunit hindi siya nawala ng loob. Nakatutok siya ng buo sa labanan. Sa pagkakataong ito, pinaghandaan niya ng husto. Sa pagpasok ng Enders sa hanay, tiyak na pinasabog ni Kenote ang mga paunang inilagay na bomba. Ang mga nahuhulog na bato ay hindi kumikilo sa karamihan ng mga Enders at ikinadina ni Kenote ang mga straggler at isa-isang inalis ang mga ito. Gayunpaman, nagawang makatakas ng dalawa. Naramdaman ni Kenote ang problema, ngunit sa kabutihang palad ang Tokyo ay namagitan gamit ang mga Enders bilang mga sasakyan upang sirain sila. Pagkatapos, nagpunta si Kenote upang tingnan ang pag-unlad ng pagmimina ni Claudia at nakitang wala na siya. Kinuha na niya ang kristal at umalis. Bagamat hindi siya nakakuha ng anumang kristal, ang pangunahing layunin ni Kenote ay ang pagpapabuti ng sarili, kaya hindi siya nawala ng pakiramdam. Sa halip, umani siya ng ilang hindi inaasahang benepisyo. Ito na ata ang pinakatanga na lalaking nakita ko. Dahil lang sa kasinungalingan ng isang estranghero, nag-iisa siyang pumasok sa maalamat na desert maze. Nang walang signal ng GPS, naligaw agad siya sa maze pagkapasok. Pagkatapos ay tinambangan siya ng hindi kilalang Raidley Mex. Halatang nahulog siya sa isang bitag. Di nagtagal, mas maraming mga kaaway ang lumitaw na naglalagay ng isang hindi matatakasan na lambat mula sa lupa hanggang sa himpapawid. Nagpumilit si Kenote na makatakas, ngunit kalaunan ay napalibutan siya. Ang mga hindi kilalang mech ay hindi nakipag-usap kay Kenote. Agad nilang sinubukang piliting buksan ang Magus cockpit. Hindi pala si Kenote ang target nila kundi si Noir. Isang araw lang ang nakalipas, isang tao sa base ang nakakuha ng napakabihirang kristal. Nakilala ito ni Kenote at Noir bilang ang ninakaw ni Claudia mula sa kanila sa Landmark 13. Oo naman, sa panahon ng pamamahagi ng bounty, lumitaw si Claudia sa likod ng Kenote. Pagharap kay Kenote, hindi siya nagpakita ng kahihiyan.
Sa halip tinukso niya itong muli ng sikreto sa pagiging isang mahusay na drifter. Si Kenote ay natural na hindi mahuhulog sa parehong bitag ng 2 beses ngunit ang mga salita ni Claudia ay nakakumbinsi na hindi mapigilan ni Kenote na isipin ang tungkol sa kanila kahit na bumalik sa base. Sinabi niya upang maging mas malakas dapat makamit ng isa ang pagkakaisa ng drifter at Magus. Sa madaling salita nangangahulugan ito ng pagbuo ng isang pagsasama tulad ng isang mag-asawa. Ang pinakamadaling paraan upang bumuo ng synergy na ito ay ang galugarin ang maalamat na maze sa desyerto ng magkasama. Ang matagumpay na pag-navigate dito ay magdadala ng isang lukso. Gayunpaman ang pakikipagsapalaran sa isang mapanganib na maze ay masyadong mapanganib. Kaya nagpa siya si Kenote na linangin muna ang isang pakikipagsosyo sa noir tulad ng isang mag-asawa. Magkasama silang kumain uminom ng magkasama nagtutulungan at natulog ng magkasama ngunit ang pamamaraang ito ay nagbunga ng kaunting epekto na nagdulot ng kalituhan para kay Ellie. Halos kalabanan ni Ellie si Noir nang marinig ito. Tila hindi gumagana ang pamamaraan ngunit determinado si Kenote na lumakas. Dahil sa hinimok ni Noir ang dalawa ay pumunta sa maze sa desyerto. Gayunpaman sa sandaling umalis sila sa base nakita sila ni Claudia na naghihintay. Agad siyang tumawag sa telepono. Di nagtagal si Kenote ay tinambangan ng mga hindi kilalang mech sa maze. Sa kabutihang palad nag-iwan ng mensahe si Kenote para sa Tokyo bago umalis. Nang malapit ng buksan ng kalaban ng Magus cockpit isang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Tinaboy ng Tokyo ang mga umaatake sa bilis ng kidlat kasama sina Ellie at Michael. Nagpaputok ng baril si Michael sa isang gusali sa kabilang daan kung saan nagtatago si Claudia. Nang makita siyang tatakas na hinabol siya ni Kenote sa ilalim ng takip ng kanyang mga kasama. Gusto niyang alisan ng takip ang totoong intensyon ng masamang babae. Sa kabila ng paglalagay ni Claudia ng iba't ibang mga bitag na abutan siya ni Kenote at ikinadina ng mahigpit. Si Claudia na walang pagpipilian ay gumamit ng isang flash grenade upang makalaya. Sinabi niya kay Kenote na may nag-aalok ng mataas na presyo para sa isang Type 0 Magus. Nagpadala na siya ng flam ngunit sa hindi malamang dahilan ay naibalik ito. Ang Type 0 Magus ay napakabihirang. Para maklaim ang mabigat na reward nagpa siya siyang i-target ang Noir dahil masyadong mahal ang pag-aayos at pagpapanatili ng Flam A Type 0 Magus. Agad siyang naglunsad ng pag-atake kay Kenote. Napakalakas ng Type 0 Magus at si Claudia at Flamma karapatang-ari ay nagtrabaho ng walang putol. Sa loob ng ilang minuto ng pakikipaglaban si Kenote ay dehado. Ngunit tumanggi si Kenote na sumuko. Bigla niyang naalala ang nakaraang labanan ng ang mech ni Claudia's Rattle ay nagtamo ng pinsala sa kaliwang braso nito. Kung hindi pa niya ito inaayos iyon ang kanyang nakamamatay na kahinaan. Bago pa niya matapos ang pag-iisip ay lumapit si Noir. Nahulaan niyang may plano si Kenote dahil sa tuwing may ideya si Kenote lalawak ng 2 sentimetro ang butas ng ilong nito. Ito ang kanilang task at understanding. Ipinarating ni Kenote ang kanyang ideya na i-target ang kaliwang braso ng kaaway na mech kay Noir na agad na nag-lock sa target habang minamaniobra ni Kenote ang mech upang maiwasan ang mga pag-atake. Sa isang strike matagumpay nilang natusok ang kaliwang braso ni Claudia. Sina Kenote at Noir ay nagwagi. Ngunit sa halip na harapin si Claudia sinabi sa kanya ni Kenote ang tungkol sa isang mahusay na mekaniko na maaaring mag-ayos ng Flamma karapatang-ari sa napakababang presyo kaya hindi na kailangang gumawa ng maling gawain si Claudia para sa pera. Samantala tinaboy ng Tokyo at ng iba pa ang mga mech ng kaaway ngunit hindi pa rin nila alam kung sino ang mga taong ito. Nag-set up ng taya ang lalaki. Ang sino mang makakaligtas sa huli sa mech arena ay mananalo sa kayamanan sa kanyang mga kamay. Nang marinig ito lahat ay tumaya at kahit si Noir ay ibinenta ang kanyang pinakamamahal na kamera para sumali sa laban. Anong uri ng gantimpala ang maaaring maging sabik sa kanila? 2 oras na ang nakararaan biglang naging acid rain ang kalangitan na napilitang ihinto ang operasyon ng pagmimina ng kristal. Upang maiwasan ang mga pag-atake ni Ender pinangunahan ng Tokyo ang lahat sa isang kalapit na lungga ng kasakiman para sa kanlungan. Ang lugar ay maliwanag na naiilawan at puno ng ingay puno ng mga hiyawan at iyak. Maliwanag ito ay isang kasino. Sinabi ng Tokyo kay Kenote walang mga patakaran dito kahit ano ay maaaring gamitin bilang isang taya. Sa sapat na lakas ng loob ang isang bisikleta ay maaaring maging isang motorsiklo. Pagkatapos ay ipinagpalit ng Tokyo ang mga bagong minahan na AO Crystal para sa 2 pakete ng chips na ibinigay ang mas maliit kay Kenote at pinapanatili ang mas malaki para sa kanyang sarili. Walang pakialam si Kenote dahil wala siyang interes sa pagsusugal. Gayunpaman sa sandaling siya ay tumuntong sa bulwagan siya ay natigilan sa kadakilaan nito. Pagkalipas lamang ng 2 minuto bago pa man maunawaan ni Kenote ang sitwasyon na wala na sa Tokyo ang lahat maliban sa kanyang damit na panloob. Sa kabutihang palad ang kanyang Magus Mutan ay namagitan sa oras na nagligtas sa Tokyo mula sa kahihiyan na tumakbo ng hubot-hubad.
Sa kaibuturan ng bulwagan umalingaw-ngaw ang isang malambing na kanta na umaakit sa maraming tao. Nakilala ni Noir ang boses at himig. Pagtingin ng malapitan si Sil pala ang nag-ayos ng kamera niya. Nakilala rin ni Sil si Noir at nagkabatian ang dalawa. Ipinakita ni Noir ang mga larawang kuha ni Kenote sa kanya na ikinainggit ni Sil. Kung tutuusin isa pa siyang magus na walang master. Siya ay gumagala at kumakanta umaasang mahanap ang kanyang perpektong may-ari. Pagkatapos ay umatras siya at kinuha ang unang larawan ng grupo ni Kenote at Noir. Matapos makipaghiwalay kay Sil nakasalubong ni Kenote ang lalaking nakamaskara na nakausap niya sa Den of Desire sa card table. Bagamat pareho silang unang bumisita sa kasino magkaiba ang kanilang mga kinalabasan. Nawala ni Kenote ang lahat habang nanalo ng malaki ang lalaking nakamaskara. Sinabi ni Shani kay Noir na siya at ang kanyang amo ay naghahanap ng nawawalang susi. Samantala sa restaurant kinain ni Range ang synthetic na karne sa malalaking kagat. Siya ay dumanas ng matinding pagkatalo mula sa mga pag-atake ni Ender at ngayon ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera upang muling itayo ang kanyang koponan. Isang pamilyar na kanta ang agad na nagpasigla sa kanyang kalooban at nilingon niya si Sil na nakatakas sa panahon ng kaguluhan. Nagmamadaling umakyat si Range sa entablado mahigpit na hinawakan ang palso ni Sil pagkatapos ay ipinalabas sa kanyang magus ang kontrata ng pagsupil sa pagitan nila. Napagtanto ni Sil na siya ay nalinlang. Ang kasunduan sa pasahero na pinirmahan niya ay talagang isang kontrata ng alipin. Si Kenote at ang lalaking nakamaskara ay dumating upang tumulong ngunit sa hawak na kontrata hindi sila makakilos ng pilit. Ilang adventurer sa audience ang nagsimulang sumigaw na bilhin si Sil. Nang maramdaman ang isang pagkakataon iminungkahi ni Range ang isang labanan sa Death Wager kung saan inaangkin ng nanalo ang kontrata ni Sil. Ang mga adventurer ay naglagay ng mataas na taya. Nais ni Kenote na sumali sa laro upang iligtas si Sil ngunit nawala na lamang niya ang lahat ng kanyang mga chips at nawala pa nga ang Tokyo ng kanyang Rydell's mech na wala siyang pag-asa. Walang pag-aalinlangan ipinagbili ni Noir ang kanyang pinakamamahal na kamera. Magsisimula na ang laban. Matinding labanan ng 7 drifter sa arena. Ang lakas ni Kenote ay bumuti ng husto kamakailan. Sa kabutihang palad ang mga adventurer na ito ay second rate kaya madali silang hinahawakan ni Kenote. Sa loob lamang ng 2 minuto isang kalaban na lang ang natitira sa field. Isang heavily armored mech na kilala sa depensa nito. Nabigo ang mga bala ng machine gun ni Kenote na nakasuot. Gayunpaman mabilis na natukoy ng Noir ang kahinaan ng mech. Ito ay mabagal na paggalaw. Ang mode na auto-aim ay dapat na madaling talunin ito. Ang huling kalaban ay natalo ngunit si Range ang rogue ay tumangging igalang ang taya. Pinalibutan niya si Kenote na may 3 anak malinaw na sinasamantala ang sitwasyon. Sa kritikal na sandali isang bag ng chips ang itinapon mula sa langit na sinusundan ng isang Snow White Rydell's mech na bumababa. Ito ang lalaking nakamaskara at si Shani. Sinabi ng lalaking nakamaskara na hahawakan niya ang 3 minions habang si Kenote ay dapat ayusin ang kanyang sariling score sa Range. Sa pagharap sa lalaking paulit-ulit na tumulong sa kanya gustong malaman ni Kenote ang kanyang pangalan. Pero sabi ng lalaking nakamaskara hindi pa panahon para ibunyag ito. Nang maubos ang bala napilitan si Kenote na makipaglaban sa Range na kung ano mismo ang gusto ni Range. Sa mas mababa sa 3 round nalampasan si Kenote at malapit ng matalo. Noon lang napansin ni Shani na may mali. Si Noir ay tila nagigising ng ilang kapangyarihan. Ang napakalawak na lakas na ipinapakita ng Noir ay nagpapaunawa sa Tokyo at Sil ng isang bagay. Matapos iligtas si Sil mula sa Range pinawalang bisa ni Kenote ang kontrata at binigyan siya ng kalayaan. Nang walang mapupuntahan pansamantalang nanatili si Sil sa lugar ni Kenote. Dahil sa sobrang kahangahangang kakayahan ni Noir sa paggising ipinadala siya ni Kenote kay Maria para sa buong body check. Ang bahay ay naiwan na tanging sina Kenote at Sil. Nang marinig na wala si Noir sinamantala ni Ellie ang pagkakataong makalapit sa Kenote para lang pumasok at makita si Sil. Saglit na binati ni Kenote si Ellie at sinabihan si Sil na huwag siyang tugunan sa ganoong paraan. Sa pagmamasid sa dalawa halos himatayan si Ellie sa galit. Bagamat alam niyang si Sil ay isang magus lamang at hindi isang tunay na tao nang makitang sinipsip ni Sil ang nasugatan na daliri ni Kenote sa kanyang bibig ay nagpasabog sa galit si Ellie. Upang mabayaran si Kenote sa pagliligtas sa kanyang buhay si Sil ang nag-asikaso sa lahat ng kanyang mga gawaing bahay. Hindi lang siya nagluto ng mga pagkain kundi magiliw ding pinunasan ang pawis ni Kenote at inayos ang kanyang damit na panloob. Habang nagtatrabaho si Kenote kumanta pa siya ng matatamis na kanta para sa kanya. Sa casual na pag-uusap sinabi ni Kenote kay Sil ang tungkol sa paghahanap kay Noir sa ligaw at sinabing malugod niyang palayain siya kung mahanap niya ang dati niyang may-ari. Matapos marinig ito nagkaroon si Sil ng pagmamahal kay Kenote.
Niyaya pa niya ito sa kanyang bahay para maligo ng sama-sama, sinabing ito ay magpapahintulot sa kanila na mag-scrub sa likod ng isa't isa at makatipid ng tubig. Nang makita si Sil na naka-bathrobe ay namula ang mukha ni Kanata. Sa gabi magalang niyang inalok ang kama sa kanya at pinili na lang matulog sa duyan. Hindi maintindihan ni Sil kung bakit ginawa ito ni Kanata dahil hindi na kailangan ng tulog ni Megas. Ipinaliwanag ni Kanata na gustong-gusto ni Noir ang pagtulog kaya naisip niyang matutulog din si Sil. Naantig ito ng malalim kay Sil. Kahit na siya at si Noir ay mga robot lamang, tinatrato sila ni Kanata na parang tao na nagparamdam sa kanya na espesyal siya. Sinabi ni Kanata na palagi niyang tinatrato si Megas sa ganitong paraan dahil ang kanyang ina ay isa. Ang kanyang ama ay may espesyal na relasyon kay Megas. Si Kanata ay naging drifter din na masigasig na tuklasin ang mundo bago ang kalamidad sa Tears of the New Moon. Si Kanata ay lumaki na walang ina kaya ang Megas ng kanyang ama ay palaging gumaganap ng papel na iyon. Sa ilalim ng kanyang masusing pangangalaga si Kanata ay lumaki ng maligaya. Sa kasamaang palad hindi ito nagtagal. Sa isang labanan laban sa amo ng Ender parehong kinuha sa kanya ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi hinayaan ni Kanata na matalo siya nito, nagpasya siyang hanapin ang maalamat na lungsod ng Histoire upang matupad ang pangarap ng kanyang ama. Ibinuhos ni Kanata ang kanyang puso kay Sil, hindi alam na ng gabing iyon umakyat si Sil sa tuktok ng base at nagpadala ng ulat sa organisasyon. Kinabukasan ginagawa ni Sil ang mga karaniwang gawain niya, ngunit napansin ni Kanata na may kakaiba sa kanya dahil hindi siya kumakanta ngayon at nawala ang dati niyang sigla. Pakiramdam niya ay maaaring hindi sinasadyang nasaktan si Sil sa kanyang mga sinabi. Kaya hiniram niya ang nakabaluti na sasakyan ng Tokyo at dinala si Sil sa isang lugar sa labas ng base. Hindi alam ni Sil ang intensyon ni Kanata, ngunit malinaw na nag-utos ang organisasyon noong nakaraang araw. Kung si Noir ang susi, si Kanata ang kasalukuyang may-ari, ay isang potensyal na banta sa organisasyon. Kung tumanggi siyang isuko si Noir, agad siyang aalisin. Upang protektahan ang walang muwang na batang ito, nagpasya si Sil na hayaan si Kanata na umidlip ng maikling panahon habang sasamantalahin niya ang pagkakataong kunin si Noir. Nang akmang kikilos si Sil, pinara ni Kanata ang preno na nag-ambala sa kanyang plano. Dumating sila sa kanilang destinasyon, ang mga guho ng isang opera house. Umaasa si Kanata na kakantahin ni Sil ang kanyang puso dito upang mabawi ang kanyang dating kagalakan. Ang kanta ay nagpaalala kay Kanata ng kanyang mga magulang at si Sil ay naantig ni Kanata na nagpatibok muli sa kanyang hindi tao na puso. Nang matapos ang pagtugtog ng isang kanta, nagsimulang bumagsak ang acid rain mula sa langit. Lumapit sa kanila ang isang grupo ng mga Enders. Wala si Noir. Hiniling ni Kanata kay Sil na kontrolin ang mech ng Rydels kasama niya upang labanan ang Enders. Bagamat ito ang unang pagkakataon nilang magtulungan, ang dalawa ay nagtutulungan ng maayos. Noon napagtanto ni Kanata na magagamit din ni Sil ang mga kasanayan. Matapos ang 2 minutong matinding labanan, matagumpay nilang natalo ang kalaban. Kinabukasan bumalik si Noir sa base pagkatapos ng kanyang pagsusuri. Si Kanata na nag-aalala pa rin ay nagtanong kay Noir kung si Maria ay nag-install ng anumang kakaibang mga programa sa kanya, ngunit hindi naintindihan ni Noir kung ano. Nagayo si Kanata ng isang team building event para sa kanyang harem upang mapanatili ang pagkakaisa ng pamilya, ngunit ang kanyang pagtataksil ay humantong sa kanyang asawa na pumutok ng baril sa kanya. Si Ellie na hindi pa nagsusuot ng pink na lipstick dati ay nasa sabik sa pakikipag-date nila ni Kanata at nalaman niyang hindi lang siya ang imbitado. Naging galit ito sa kanya, lalo na't ang ibang mga karibal ay tila mas lumalapit kay Kanata kaysa sa kanya. Ang nakakaaliw lang ay hindi sumipot ang kanyang nangungunang karibal na si Sil. Sa water park, tuwang-tuwa ang harem. Nang magbago na ang lahat, si Ellie ay biglang kinaladkad ni Maria at Ange na nagdeklara ng tamang timing. Mabilis na sumunod sina Claudia at Flam na sabik sa ilang drama. Gusto ni Maria na gamitin ang pagkakataong ito para umamin si Ellie kay Kanata at itatag ang kanilang relasyon na binansagan ang planong Operation Kanata Showdown. Kahit tumutol si Ellie, lihim siyang nasa sabik. Gayunpaman naramdaman ni Maria na masyadong plain ang swimsuit ni Ellie para pukawin ang pagnanasa ni Kanata, kaya gumawa siya ng sexy swimsuit na inihanda niya na nangangakong mahuhulog kaagad si Kanata kay Ellie kung isusuot niya ito. Walang magawa, inilabas ni Maria ang isang tila ordinaryong pink na swimsuit na talagang isang swimsuit na nagiging transparent kapag nadikit sa tubig. Tinanggihan ni Ellie ang alok ni Maria at sa wakas ay pumili ng sarili niyang asul na swimsuit. Ang pag-uusap sa pagitan ng iba ay nagdulot ng pagkalito kay Noir at hindi naiintindihan ang katotohanan na alala lamang niya ang ilang mahahalagang salita. Akala niya ay sasalakayin nila ang ilang target. Marahan na naglakad si Ellie sa harap ni Kanata. Sa kabila ng hindi pagpili sa mga sexing swimsuit na iyon, natigilan pa rin si Kanata. Nakatitig kay Ellie na nakatirik ang mga mata at hindi makaiwas ng tingin ang hindi maliwanag na kapaligirang ito ay naging dahilan para maging awkward silang dalawa.
Nang makita ito ang iba pang mga batang babae ay mabilis na nagdagdag ng gasolina sa apoy sa malapit. Si Kenote na sobrang nahihiya ay gumawa ng dahilan at tumakas. Pero nakatitig pa rin siya kay Ellie mula sa malayo. Nang makita niya si Noir na makakaagaw kay Ellie ay tuluyan na siyang umiwas ng tingin. Inamin ni Kenote na hindi siya marunong lumangoy at umaasang matuturuan siya ni Ellie. Namula ang mukha ni Ellie sa tuwa ngunit nagtanong pa rin kung bakit siya ang pinili ni Kenote. Sinagot ni Kenote na sa kanila si Ellie lang ang parang normal. Biglang nagdilim ang venue. Pagkatapos ay lumiwanag ang nakakasilaw na mga spotlight habang ang Tokyo ay lumitaw sa gitnang entablado bilang host na nag-aanonsyo na ang singing superstar na si CL ang susunod na gaganap. Lumabas si CL mula sa ibaba ng entablado at kumanta ng nakakaantig na kanta na nagpakuryente sa mga tao na nagtaas ng kanilang mga kamay para pumalakpak at magbigay ng tip. Kinolekta ng Tokyo ang mga barya gumawa ng isang kapalaran. Pagkatapos ng pagtatanghal agad na pumunta si CL sa tabi ni Kenote tinapos ang harem. Hinawakan ni CL ang kamay ni Kenote pinagselosan si Ellie. Nang marinig niyang hahabulin ni CL ang mga pangarap kasama si Kenote sa wakas ay nasaran ng loob si Ellie at umalis na umiiyak. Hindi lang selos ang naging reaksyon niya. Bilang isang bata kinukutya niya ang mga pangarap ni Kenote na siyang nagmumulto sa kanya at naging pinakamalaking hadlang sa kanilang relasyon. Hinabol siya ni Kenote na hindi sinasadyang napahawak sa kanyang leeg nang subukang hilahin siya pabalik na naging dahilan upang mahulog si Ellie sa pool. Sa kasamaang palad ang mga binti ni Ellie ay agad na naninikip dahil sa sobrang lakas ng pagtakbo at muntik na siyang malunod. Sa kritikal na sandali lumitaw ang isang gwapong figure. Ito ay ang parehong Kenote na hindi marunong lumangoy. Pagkagising nalaman ni Ellie na iniligtas siya ni Kenote at nagsagawa pa siya ng mouth-to-mouth resuscitation sa kanya. Nang makita ang pamumula ng mukha ni Kenote namula rin si Ellie sa hiya. Nang gabing iyon binisita ni Kenote si Ellie at ang dalawa ay madalas na nag-usap sa rooftop. Humingi ng paumanhin si Ellie sa pangungutya sa mga pangarap ni Kenote noong bata pa sila ngunit mukhang natarante si Kenote dahil matagal na niyang nakalimutan ang tungkol dito. Ang naalala lang niya ay ang uto-uto na si Ellie na palaging tumutulong sa kanya. Nang marinig ito namula ang mukha ni Ellie at mapaglaro niyang hinampas ang dibdib ni Kenote gamit ang kanyang maliliit na kamao. Sa hindi inaasahang pagkakataon nadula si Kenote at ang dalawa ay nahulog sa lupa sa sobrang awkward na posisyon. Tinanong ni Ellie si Kenote kung talagang hinalikan niya ito sa maghapon. Ipinaliwanag ni Kenote na sinadya niyang gawin ito ngunit marahas na pinigilan ni Ange sa huling sandali kaya buo pa rin ang unang halik ni Ellie. Sa sandaling iyon dumating si Noir sa eksena itinaas ang kanyang water gun at binasa ng tubig ang mukha ni Kenote. Napagkamalan niya ang pag-atake ng grupo sa changing room bilang pag-target kay Kenote at dumating para protektahan siya partikular. Ito ay isang saging na protektado ng bulletproof na salamin na sinusubaybayan ito ng mga tauhan ng seguridad sa buong orasan. Pagkatapos ng malaking sakuna ang gayong sariwang prutas ay naging napakabihirang at ang nag-iisang saging na ito ay maaari pang ibenta sa halagang 870,000. Samantala sa likod ni Kenote na bumibili ng mga pyesa ay nakatayo ang isang makapangyarihang lalaki. Isang sulyap lang ang kailangan ni Kenote para mahiya siya sa presensya niya. Matapos kunin ang kanyang mga gamit tahimik na umalis ang lalaki. Sinubukan ni Kenote na tanungin ang may-ari ng tindahan kung sino ang lalaking ito. Sa pagsisiyasat ito pala ang maalamat na Drifter Alba. Sinasabi ng mga alingaw-ngaw na siya ay nag-iisa na nagdulot ng isang malaimpyernong kaganapan sa pagkalipol paglalakad ng hindi protektado sa acid rain at maaari pang ang gumawa ng mga kasanayan sa Magus. Ang Magus sa tabi niya ay custom-made sa kanyang mga kagustuhan. Nang marinig ito nakita ni Kenote ang pag-asa dahil matagal na niyang gustong ibalik ang alaala ni Noir. Nagmamadali siyang lumapit upang humingi ng tulong ngunit binaliwala ni Alba ang kanyang kahilingan ipinahayag na wala siyang interes na makipag-usap sa isang hindi gaanong mahalaga. Noon lang napagtanto ni Kenote na siya ay masyadong nagmamadali. Kinabukasan pumunta ang dalawa sa mall para mamili pero nakita ang Magus ni Alba. Agad na nagpakilala si Kenote humingi ng paumanhin para sa kanyang padalos-dalos na aksyon noong nakaraang araw at inimbitahan ang Magus girl sa hapunan. Sa totoo lang gusto niyang humingi ng tulong sa kanyang amo sa pagpapanumbalik ng alaala ni Noir kaya umaasa siyang maaaring maging tulay ang kanyang Magus. Pagkatapos ng kasiya siyang pagkain pumayag ang Magus ni Alba na isama sila sa kanyang amo. Para mas maintindihan ang dahilan nagtanong si Ada tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman kay Noir. Gayunpaman sinabi ni Kenote na natagpuan niya siya sa isang basurahan na kahiga sa mga bulaklak. Pagkatapos ng lahat ang gayong magandang Sleeping Beauty ay kailangang alisin. Nang maglaon ay natuklasan nila na siya ay natutulog sa loob ng 10,000 taon na walang alaala sa kanyang nakaraan.
Pagkatapos dinala sila ni Ada sa bahay ng kanyang amo at pinakitunguhan sila ng magiliw hanggat maaari na naghanda ng tunay na kape para sa dalawa. Pagsapit ng gabi bumalik si Alba. Agad na tumayo si Hinata para salubungin siya ngunit hindi pinansin ni Alba. Gayunpaman si Ada na tumanggap ng suhol ni Hinata ng isang pagkain ay tumulong na maayos ang mga bagay. Naisip niya na ang kanyang amo ay hindi dapat maging napakalayo at dapat niyang pagtagumpayan ang kanyang panlipunang pagkabalisa upang makinig sa kwento ni Hinata. Nang banggitin ni Hinata na nawalan din ng memorya si Noir na pukaw nito ang isang bagay sa Alba na pagkatapos ay humiling kay Hinata na magkwento sa kanya. Sa kabilang panig ang Dark Matter ay nakakagulat na nagmamay-ari ng dilapidated mecha. Nakatanggap din ng bounty order ang Inuman Trio at nadiskubre na nakatago si Ender sa malapit. Ang pagkumpleto ng mga bounty na ito ay magdadala ng malaking halaga ng pera sa kanilang mga bulsa. Samantala ginamit ni Alba ang kanyang self-made na high-tech na device para ibalik ang memorya ni Noir ngunit pagkatapos mahuhulog siya sa sleep mode. Nakaramdam ng kaunting kaba si Hinata ngunit tiniyak siya ni Ada at sinabing ang kanyang amo ay isang profesional kung tutuusin. Noon lang nakatanggap din sila ng balita ng pagsalakay ng Enders. Sinabi ni Alba kay Hinata na bantayan ang lugar habang siya at ang kanyang mages ay patungo sa larangan ng digmaan. Unang dumating sa pinangyarihan ang trio ng mga adventurer ngunit sa kabila ng kanilang tuloy-tuloy na pagbaril wala itong epekto sa kalaban. Ang mga parasitiko na dark matter na ito ay maaaring gumaling ng tuloy-tuloy at ang tatlong katamtamang adventurer na ito ay hindi tugma para sa kanila. Nang mag-counterattack ang mga halimaw agad na tinusok ng dark matter ang mecha ng lalaki. Sa sumunod na segundo dumating si Alba at malamig na inutusan ang lahat na tumabi sa paniniwalang ang mahihina ay nasa daan lamang dito. Bagamat hindi nasisiyahan ang dalawa nang makitang walang kahirap-hirap na talunin ni Alba ang Enders, kinilala nila na may karapatan siyang maging mayabang. Mabilis na umatras ang dalawa. Si Alba na naglalayong makakuha ng mabilis na tagumpay ay nagsagawa ng pagsusuri ng data kay Ada bago umasa upang mabilis na maalis ang ilan sa mas mababang mga kaaway. Samantala pinapanood ni Hinata ang lakas ni Alba sa isang live stream ngunit ang broadcast ay naputol sa susunod na segundo. Kinabukasan nagising din si Noir. Ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpakita ng walang abnormalidad. Sa kasamaang palad hindi pa rin nakakabawi ang kanyang alaala. Sa puntong ito dumating si Alba upang magpaliwanag. Naniniwala siya na overloaded ang memory processor ni Noir at abnormal na naka-install ang kanyang cheap storage space. Posibleng ito ang issue o ang Noir ang orihinal na may sira na specimen o kahit isang isinakripisyong paksang pang-eksperimento. Gayunpaman naisip ni Alba na ang tanging problema ay na siya ay mas katulad ng tao at paminsan-minsan ay kailangang matulog na walang iba pang mga issue. Paano tayo dapat tumugon kapag lumitaw ang isang lilang bagyo sa kalangitan? Hindi na kailangang tumugon dahil hindi ito isang natural na sakuna. Ito ay isang kayag ng mga parasitic na Enders na dumarating. Wala silang iniwan na buhay sa kanilang kalagayan. Samantala nagtatawanan at nagkukwentuhan pa rin ang iba walang kamalay-malay sa paparating na sakuna. Biglang natanggap ng lahat ang agarang pagpapatawag ng ma'am at ang mga may kakayahang adventurer ay sumugod sa eksena. Gayunpaman ang krisis ay nagpapatunay na mas nakakatakot kaysa sa naisip. Ang bawat minarkahang bayan sa mapa ay bumagsak at maging ang mga kristal ng enerhiya ay ninakaw. Ang lahat ng ito ay sanhi ng parasitiko na Enders na may kahit na hinala ng pagkakasangkot ng tao. Nagutos ang ma'am ng pagsisiyasat sa pinagmulan ng usapin. Pagmamasid sa napakaraming bayan na bumagsak ang susunod na target ay ang kanilang sariling nayon. Sa gitna ng meeting na paghahanda walang sino man ang nagbibigay pansin kay Hinata na nagtutulak sa kanya. Agad siyang nakiusap kay ma'am para sa isang posisyon para lamang tinanggihan ng Tokyo sa likod niya na itinatakwil si Hinata bilang mahina at sinabihan siyang manatili sa bayan kasama ang mga matatanda at bata. Tumanggi si Hinata na tanggapin ito iginiit na kailangan niyang pumunta sa mga linya sa harap upang mag-imbestiga. Ang Tokyo na nagnanais ng pinakamainam para sa kanya ay tumanggi pa rin hanggang sa pumasok si ma'am at pinayagan si Hinata na pumunta. Kinabukasan nagpunta sina Hinata at Tokyo sa scrapyard upang mag-imbestiga ngunit nag-atubili ang Tokyo na dalhin si Hinata sa pakikipagsapalaran na ito. Gayunpaman nang dumating sila natagpuan nila ang lugar na guho na walang anumang palatandaan ng buhay. Hindi matanggap ni Hinata ang katotohanan ito at lumalim upang makita kung ang lahat ay nagtatago. Hinawakan siya ng Tokyo sa paniniwalang mapanganib na pumasok nang hindi alam ang sitwasyon. Dahil sa pagkabigo itinulak ni Hinata ang Tokyo palayo at nag-explore ng mag-isa kaya naghiwalay ang dalawa. Biglang sumabog si Ender sa lupa. Pagkatapos makipag-usap sa kanila ng Tokyo napagtanto niyang ang Enders ay isang sira-sirang mecha na may mga parasito sa loob na nagbibigay dito ng kakayahang lumipat. Samantala si Hinata ay lumalim na para mag-imbestiga.
Tinanong ni Noir kung hindi niya gusto ang paligid ng Tokyo ngunit ipinaliwanag ni Kenote na iginagalang niya ang Tokyo ngunit palagi siyang tinatrato ng Tokyo na parang bata. Para makatayo sa sarili kinailangan niyang kumawala sa proteksyon ng Tokyo. Gayunpaman habang siya ay sumusulong si Kenote ay tinambangan ni Enders. Nang makita ang mga halimaw na ito bilang mga pumatay sa lahat ng tao sa scrapyard nawala ang galit ni Kenote. Ngunit ang kanyang mga pag-atake ay walang pinsala at ang mecha ni Enders ay bumaril sa binti ng mecha ni Kenote na nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng panig. Nabigo ang link ng larawan ng VR cockpit. Sa kritikal na sandali dumating ang masamang babae na si Claudia. Pagkatapos ng lahat alam niya na ang paghampas sa mahinang punto ng kalaban ay mamamatay. Nang makitang malubhang na sugatan ang Tokyo ginamit ni Flam ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling para iligtas siya. Bagamat nakaligtas ang Tokyo na natiling malubha ang kanyang mga pinsala. Ang huling boss ng ideal na estado ay lumitaw din. Ito ay dahil sinubukan ni Kenote na hanapin ang patutunguhan ng Paradise Histoire at ang mga nakakaalam tungkol sa Paradise ay pinatay lahat ng walang exception. Maging ang kanyang matalinong kasamang si Noir ay naging isang dating mahalagang figure ng paraiso. Kaya't ang mga lalaking nakamaskara ay inayos upang patayin si Kenote ngunit ang kanilang ahente ay si Sil na pamilyar na sa Kenote. Bagamat si Sil ay isang robot nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na damdamin para kay Kenote sa kanyang puso. Mariin niyang pinayuhan siya na huwag lumaban sa mga Enders dahil hindi si Kenote ang tipong duwag o otres. Maging ang Tokyo na nasugatan para sa kanya ay umaasa sa kanya kaya hindi niya tatanggapin ang pagtigil sa laban. Nang marinig ito hindi na makaupo si Sil. Ipinagkanulupan niya ang pinakamataas na utos na tumakas kay Kenote. Naisip niya na ang kanyang lamang ay makakapagpaalis kay Kenote kasama siya. Ngunit nang mabaigo ang panghihikayat na pagtanto niya sa kanya na ang mga tao at mga robot ay ganap na naiibang mag-isip. Samantala ang lilang bagyo ay nakakita ng dalawang malalaking tore na patuloy na naglalabas ng mga Enders. Sa sandaling ito ang mga adventurer na nagbabantay sa kanilang tinubuang bayan ay nagtipon handa na para sa isang galit na pangangaso. Noon lang isang palihim na adventurer ang nakatago sa gilid kumikilos na parang isang bystander. Nais pala ni Range na hintayin silang magpuna sa isa't isa bago lumitaw upang angkinan ang kaluwalhatian. Gayunpaman hindi siya pinayagan ng mga Enders. Lumitaw ang mga Enders sa likod ng Range na pinilit siyang pumasok sa larangan ng digmaan. Walang inaasahan na ang duwag na ito ang unang sumulong ngunit matagumpay nitong pinasiklab ang diwa ng pakikipaglaban ng lahat. Sa sobrang daming halimaw humiwalay si Ellie sa grupo para lumaban mag-isa. Ngunit sa kanyang pagtataka patuloy na dumami ang kanilang bilang at maging ang mga boss level na halimaw ay dumarating para sa kanya. Sa kritikal na sandali dumating si Kenote. Ang kanyang tuloy-tuloy at matatalim na galaw ay nagpaunawa kay Ellie na si Kenote ay hindi na siya ang dating baguhan. Ang dalawa ay nagtulungan upang linisin ang labanan pagkatapos ay mabilis na sumugod sa gitna ng tore. Lumalabas na hindi sinubukan ni Sil na patayin si Kenote dahil ito ang utos ng kanyang superior ang masked man na gustong makita ang potensyal ni Kenote. Nilabag din nito ang utos ng kataas-taasang pinuno ng bayan ng langit. Noon naabot na ni Kenote ang mga frontline pinalitan ang isang grupo ng mga pagod na adventurer. Upang payagan ng lahat na maabot ang tuktok ng tore inutusan ni Claudia si Flam na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang hakbang upang magbukas ng landas para sa kanila. At kaya lahat sila ay nagpindot pasulong. Samantala nagising din ang Tokyo. Kung tutusin hindi magagawa ng gayong engranding palabas kung wala siya. Tinakpin ng kanyang mga kasamahan sa koponan si Kenote nang marating niya ang tuktok ng higanting tore. Hanggat nawasak ang Purple Stormcore matatapos ang labanan. Sa sumunod na segundo hinarang ni Enders ang kanyang dinadaanan. Sa napakarami sa kanila hindi nakayanan ni Kenote ang pressure na naging sanhi ng patuloy na pinsala sa kanyang mech. Maging si Noir ay nagsimulang lumabo. Nang nasa pinakamababa si Kenote dumating ang Tokyo sakay ng rocket na muling nag-aapoy sa puso ni Kenote. Magkasama inalis ng magkapatid ang lahat ng Enders. Pagkatapos ay umakyat sila sa kaibuturan at sinaktan ang huling suntok ng sabay-sabay. Nang inakala nilang tapos na ang labanan nabuo ang pinakamalaking core sa pagitan ng dalawang tore. There's another core. Pumasok ang boss sa phase 2. Dumating na ang huling labanan. Habang lumilipis ang panahon lumalakas ang mga depensa ng amo. Tinanong ni Tokyo si Mutan kung may lakas pa ba siya para ilabas ang kanyang ultimate move. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang kapangyarihan ay ginugol na sa pagtamo ng kanyang mga naunang pinsala. Kaya kinuha ni Kenote ang papel sa pabalat habang sina Michael at Tokyo ay nakipagtulungan upang sirain ang bagong core. Ngunit hindi sila tugma para sa amo. Hindi pa nakaka-recover ang physical strength at injury ng grupo.
Ang pagkakaiba sa lakas sa labanang ito ay napakalaki. Ngayon maaari lamang silang umasa kay Kanata. Siya ay humakbang pasulong at nilaslas ang kaibuturan ng isang hampas. Ngunit ang core ay nanatiling hindi nasaktan at nasira pa niya ang kaliwang braso ng kanyang mech. Nang malapit nang magpaputok ang core ng energy cannon sa kanya, napasigaw si Kanata sa kawalan ng pag-asa. Napanood ni Noir ang eksenang ito na nalubog sa malalim na pagsisi sa sarili. Naniniwala siya na ang sarili niyang kahinaan ang naglagay kay Kanata sa napakasamang sitwasyon. Sa sandaling iyon naalala niya ang tatlong Magus Law na binanggit ni Maria. Ang batas ng mutual loyalty, the law of accompanying neighbors and the law of growing together. Ang pinakamahalagang bagay upang makamit ang mga ito ay ang magtatag ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawa. Ngunit si Kanata ay may napakaraming kasama sa paligid niya at siya ay lumalakas araw-araw. Kailangan ba talaga niya ang isang walang kakayahan na Magus? Hindi niya karapat-dapat na tawagin ang kanyang sarili na Magus ni Kanata. Dahil sa mga negatibong emosyon muli siyang nagalit. Ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto at muli niyang ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa Magus na agad na lumikha ng isang kalasag upang protektahan si Kanata. Gayunpaman ang nagising na si Noir ay ibang-iba sa kanyang dating sarili, agad na tinutuya si Kanata dahil sa pagiging masyadong mahina. Naramdaman ni Kanata na may mali at tinanong siya kung ano ang nangyari sa totoong Noir. Tila si Noir ay may maladuel na katangian ng personalidad na walang alaala na ibinahagi sa pagitan ng kanyang puting buhok at itim na buhok, at ang itim na buhok ay ang kanyang nakaraan. 20 taon na ang nakalilipas, naranasan na ni Noir ang Purple Storm at ang kasalukuyang opens iba ay walang iba kundi laro ng bata sa kanya. Ang core ay naglunsad ng isa pang pag-atake at ngayon ay ibubunyag ni Noir ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang pag-atake ay bumuhos tulad ng sikat ng araw at ang core ay agad na nawasak. Ang Purple Storm na gumugulo sa lahat ay napakadaling natalo. Ngunit ang itim na buhok na si Noir na tinawag ang kanyang sarili na Mister ay nagsabi ng kakaiba. Masyadong nabawasan ang mga tao at mech sa paglipas ng mga taon. Tinukoy pa niya ang puting buhok na Noir bilang safe mode Magus. Si Mister ay puwersahang ipinatawag ng maputing buhok na si Noir at hindi niya alam kung saan napunta ang personalidad ng maputing buhok na si Noir. Pagkatapos ng labanan, sumilip si Range sa mga guho upang maghukay ng mga kristal. Ngunit kahit na ang mga Enders ay mas matalino kaysa sa kanila, alam kung paano akitin ang gayong mga hanggal gamit ang mga kristal. Napakadaling bumalik sa kapayapaan ng bayan. Samantala nakipagkita si Sil sa lalaking nakamaskara. Ang hitsura ni Mister ay lalong nagpakomplikado sa sitwasyon. Kailangan pa nilang tukuyin kung ang susi na hinahanap nila ay Mister o Noir. Ngunit ano nga ba ang susi na ito at ano ang itinatago ng Paradise Histoire? Ang lahat ng ito ay ihahayag sa Season 2.